Bakit nilikha ng Diyos ang napakalawak na universo at iba pang mga planeta kung mayroon lamang buhay ay sa mundo? Ang tanong kung nilikha ng Diyos ang buhay sa ibang mga planeta ay tiyak na kaakit-akit. Sinasabi sa awit 19:1 na ang kaluwalhatian ng Diyos ay pinapahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay ay pinapakita ng kalawakan. Lahat ng ginawa ng Diyos, maging ikaw at ako, mga hayop o mga anghel o mga bituin at mga planeta, ay nilikha para sa kanyang kaluwalhatian. Kapag nakakita tayo ng nakamamanghang tanawin gaya ng Milky Way o sumilip sa Saturn sa pamamagitan ng teleskopyo, namamangha tayo sa mga kababalaghan ng Diyos. Isinulat ni David sa awit 8:3, "Pinagmasdan ko ang langit na gawa ng iyong kamay, pati ang buwan at mga bituin na iyong inilagay." Kapag nakita natin ang napakaraming bituin, pagkatapos ay nabasa na ang mga siyentipiko ay nakatuklas ng libu-libong kalawakan, bawat isa ay naglalaman ng milyong-milyong bituin, dapat tayong tumayo ng may paggalang at takot sa isang Diyos na napakalaki upang gawin ang lahat ng iyon at tawagin itong gawain ng kanyang mga daliri. Higit pa rito, sinasabi sa atin ng awit 147:4 na alam niya't natitiyak ang bilang ng mga bituin. Ang pangalay itinuring. Imposibleng malaman ng sangkatauhan kung gaano karami mga bituin ang mayroon at banggitin ang pangalan ng bawat bituin. Ako ang lumikha sa pundasyon ng daigdig, ako rin ang naglatag sa sangkalangitan. Kapag sila'y aking tinawag, agad silang tutugon. Isaias 48:13. Ang kalawakan at mga planeta ay nilikha para sa kaluwalhatian ng Diyos. Alam natin na ang mga bituin at planeta sa labas ng ating solar system ay umiiral, at ang mga ito din ay nilikha para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang patuloy na lumalawak na universo ay isa pang haka-haka na hindi pa napapatunayan. Ang susunod na bituin na mas malayo kaysa sa araw ay higit sa 4 na light years ang layo, at hindi iyon kayang sukating laki ng kilalang universo, lumalawak o hindi. Kung may buhay ba sa ibang mga planeta, hindi natin alam. Sa ngayon, walang nakitang katibayan ng buhay sa ibang mga planeta sa ating solar system. Kung isasaalang-alang ang nalalapit na pagtatapos ng mga panahon, malabong umunlad ang tao ng sapat upang bisitahin ang ibang mga kalawakan bago ang pagbabalik ng Panginoon. Saan man umiiral ang buhay o wala, ang Diyos pa rin ang manlilikha at tagapamahala ng lahat ng bagay. At ang lahat ng bagay ay ginawa para sa kanyang kaluwalhatian.